Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung bago lang po kayo sa aking channel and interested kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos akong makakatulong sa inyo. But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, to continue with our topic for today, kung paano kumuha ng TIN number online. So, una, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome. Then, pumunta po tayo sa website ni orus.bir.gov.ph. Ilalagay ko rin po yung link ng BIR Orus sa description at comment section ng video to para i-click nyo na lang po. Once nasa website na kayo ni orus.bir, ganito po yung makikita nyo. And then, i-click nyo po yung new registration para mag-register po kayo ng TIN number nyo. So, once na-click nyo na yung new registration, may lalabas na option sa baba. Click nyo po yung as an individual. Then, may lalabas na application for registration of individuals sa bandang kanan. Kung cellphone po yung gamit nyo, sa bandang baba po yung lalabas. Scroll nyo lang pababa. Then, may makikita kayo sa bandang kanan or bandang baba, pag cellphone yung gamit nyo, na create an account. I-click nyo po yung create an account. Then, may lalabas na terms of service and user agreement. Basahin nyo lang po yan and then scroll nyo pababa hanggang may makita kayong I have read. Click nyo yun para malagyan ng check and then click nyo po yung agree kung agree kayo sa terms and conditions nila. Then, mag-fill up na kayo ng mga information na kailangan. So, dun sa registered at, click nyo yung taxpayer. Sa please select option, i-click nyo yung without existing TIN dahil wala pa kayong TIN number. Kung may mga TIN number na kayo and then kailangan nyo lang or kukuha lang kayo ng digital TIN ID, ang isi-select nyo dyan is yung with existing TIN number. So, dahil ang gagawin natin is kukuha pa lang tayo ng TIN number, ang i-click nyo dyan is yung without existing TIN number. And then sa user type, i-select nyo yung get TIN for Filipino citizen -EO98 one-time taxpayer. Yun po yung isi-select nyo doon. So once click nyo yung without existing TIN number, may magpa-pop up na attention. So make sure daw po is wala pa talaga kayong TIN number kasi bawal madoble yung TIN number. May fine na 1,000 pesos. So, once wala talaga kayong TIN number pa, i-click nyo lang yung I agree para i-certify na wala talaga kayong TIN number. Next is, magsiselect naman kayo ng user type transaction. So, ang isi-select nyo dito kung maghahanap pa lang kayo ng trabaho or mag-a-apply pa lang kayo ay yung get TIN for Filipino citizen -EO98. Then, sa taxpayer type, i-select nyo executive order number 98. Scroll nyo lang pababa and then fill upan nyo lahat ng information na may asterisk na red. Yung mga walang asterisk na red, okay lang kahit hindi nyo fill upan. So, fill upan nyo yung first name, middle name, and then last name. Sa suffix, kung may junior or the third kayo, dyan nyo po isi-select. Kung wala kayong junior or the third, i-select nyo yung NA. Then, fill upan nyo yung birth date, and then civil status, gender, and email address nyo. So, make sure active po yung email address nyo kasi mag-i-email sa inyo si BIR. May i-click kayong link sa email ni BIR. Pagka-fill up nyo po ng email address, may magpa-pop up na attention. So, make sure daw po yung email address nyo is permanent and active po. And then, click nyo lang po yung acknowledge. And then, sa bandang baba, magre-register na kayo ng password nyo. And then, type nyo lang po yung naisip yung password sa box ng password. And then, type nyo ulit yung password nyo sa confirm password. So, make sure same password po yung ilalagay nyo. And then, click nyo po yung box ng I am not a robot para malagyan ng check. And then, click nyo po yung register.
After that, may lalabas na notification na nag-email daw sa inyo si BIR para i-verify or i-validate itong registration. So, click nyo lang yung close, and then check nyo po yung email sa inyo ni BIR. So, ito po yung sample email ni BIR. Click nyo lang yung verify your account para mag-proceed na tayo sa registration. So, balik po kayo sa BIR Orus nyo, and then mapupunta kayo sa login page pagka-click nyo ng close kanina. So, i-type nyo lang yung email address nyo and then yung password na ni-register nyo kanina. And then, click nyo lang po yung box na I am not a robot para malagyan ng check. And then, click nyo po yung login. Once nakapag-login na kayo, click nyo lang ulit yung new registration. Then, may lalabas ulit na choices sa baba. Click nyo lang po ulit yung as an individual. Then, may lalabas ulit sa bandang kanan pag PC yung gamit nyo. And then, sa bandang baba pag cellphone yung gamit nyo. And then, click nyo po yung fill up registration form. Then, may lalabas na registration form na kailangan yung fill upan. Yung ibang information dyan, automatic may fill up na siya. Kasi nag-fill up na kayo kanina ng ibang information nyo. So, gaya ng first name, middle name, last name, and yung birth date nyo. Yung mga malabo na yung details, yan may fill up na yan. So, yung mga ibang information na lang yung kailangan yung fill upan, gaya ng place of birth, mother's maiden name, father's name, and contact number. Yung mother's maiden name, yung pangalan ng mother nyo nung dalaga pa siya. Importanteng ma-fill upan nyo yung mga may asterisk na red na box kasi yun yung kailangan. Yung mga walang asterisk, okay lang kahit hindi nyo fill upan. So, once na fill upan nyo na yung mga information, click nyo lang yung continue sa baba. Then, next is, fill upan nyo naman yung address nyo. Yung mga may asterisk na red, importanteng ma-fill upan nyo. So, select nyo lang yung province nyo, yung city nyo or municipality, and then yung barangay, and then yung iba, kung wala kayong street or number ng bahay or yung building name, okay lang kahit wag nyo fill upan. Importante yung may asterisk na red, ma-fill upan nyo. Yung mga wala kayong information gaya ng subdivision, ang ilagay nyo is N/A. And then, yung zip code, automatic magkakaroon na yun ng number. Once na-select nyo na yung province, city, and barangay, automatic lalabas na yung zip code yan. So, once na-fill upan nyo na yung mga information na kailangan, i-click nyo lang yung continue button sa baba. Then, may lalabas ulit na application for registration for one-time taxpayer. So, dahil hindi naman kayo one-time taxpayer, for employment naman yung tin-application nyo, click nyo lang yung continue button. Then, may lalabas na question kung meron daw kayong authorized representative. Click nyo lang yung no, and then, click nyo lang ulit yung continue button. Then, next is may lalabas na naman na form para sa mga married individuals. So, dahil single itong ginagawa natin ng registration, so, click nyo lang yung continue. Kung married po kayo, pifilapan nyo lang yan. Ilalagay nyo lang po yung name ng asawa nyo. Then, click nyo lang po yung continue para mag-proceed na tayo sa next process. Then, next is mag-upload na po kayo ng supporting documents. So, kakailanganin nyo po dito ng picture ng any government-issued ID and picture nyo na hawak-hawak nyo yung government-issued ID nyo or yung valid ID nyo. And dapat yung format ng picture nyo is JPEG or PNG. So, para i-upload po yung picture, click nyo lang yung upload file and then select nyo lang sa gallery ng phone nyo or sa file ng PC nyo yung file na i-upload nyo or yung picture na i-upload nyo. Once na-upload nyo na, may lalabas na attachment, file successfully uploaded. So, click nyo lang yung OK pag lumabas yan. Once na-upload nyo na siya, ganito yung lalabas. Nakalagay na yung file name and then may nakalagay na remove. Kung gusto nyo palitan yung picture na in-upload nyo, click nyo lang yung remove. So, once okay na po yung in-upload nyo picture, click nyo lang yung continue button sa baba. Then, makikita nyo na po yung summary ng mga information na fill up nyo. So, double check nyo lang kung may mali kayo. Kung wala, scroll nyo lang pababa and then click nyo po yung mga box na katabi ng we para malagyan ng check. And then, click nyo po yung submit application sa baba. After that, may lalabas na notification na submitted na daw yung registration 14 number or yung application 14 number. And then, wait na lang ng 3 working days para sa email ni BIR. Then, click nyo lang po yung proceed. After that, lalabas na dyan yung BIR Orus account nyo. Makikita nyo dyan yung information nyo. Pero wala pang nakalagay dyan na TIN number dahil on process pa yung TIN number nyo. After 3 to 5 working days, kung walang problem or walang kulang na requirements, mag-i-email na sa inyo si BIR ng inyong TIN number. Ito na ang official TIN number nyo
na gagamitin nyo sa inyong trabaho or any transactions sa BIR. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po ako i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs 2.0. And please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. Kung nahihirapan po kayo sa inyong mga online transactions, message nyo lang din po kami. Kung kaya po namin sagutin, sasagutin po namin yan. Or kung gusto nyo magpatulong or paggawa ng online transactions, message lang din po kayo sa aming Facebook page. And please don't forget din po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo pong abutin ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Subscribe na po kayo. Thank you in advance. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.